Muli po, isang pinagpalang araw na naman po sa inyong lahat at sa oras na ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoong Diyos, ako'y taos puso nagpapasalamat sa Kanya sapagkat sa pinagkakaloob niyang privilege ng opportunity na patuloy pong magamit ako bilang instrumento para sa Kanyang mga salita at mga mensaheng nais niyang iparating sa ating lahat, mga mensahe at salita na patuloy na nating magiging patnubay at gabay upang magkaroon po tayo ng isang payapa at isang maayos na buhay. Kaya po sa oras na to, sa pangunguna po ng banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko pong magbahagi sa inyo ng mensaheng entitled Forgiveness o ang pagpapatawad. Isang bagay po na napaka-importante ng bagay na to na pinapagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos, na hindi po natin ito basta-basta na baliwalain o hindi po natin ito dapat isang tabi sapagkat napakahalaga ng pagpapatawad sapagkat sa pagpapatawad tayo ay pinatawad ng Diyos. Kaya ngayon, ikaw hanggang ngayon buhay ka pa. Even na marami tayong mga pagkakamali, pagkakasalang nagagawa, but because of the mercy of grace of our Lord God and His forgiveness to us, kaya still tayong nabubuhay. Kaya sino ba tayo para hindi magpatawad sa mga taong nagkakaroon ng pagkakamali at pagkakasala sa atin? Sa oras na to, nais pong iparating sa atin ng ating Panginoong Diyos kung ano yung magiging benefits kapag tayo ay nagpatawad. Siyempre, ano yung magiging bunga ng pagpapatawad? Kapag nagpatawad ka, anong magiging bunga nito? Anong benefits nito sa iyo? Ayan po, una sa lahat, tandaan po natin, ang pagpapatawad, that is the command of our Lord God na hindi po natin pwedeng baliwalain. Hindi po pwedeng isang tabihan. Huwag mong pairalin yung sarili mong damdamin, huwag mong pairalin yung sarili mong pananaw at paniniwala. Marami kasi mga taong hirap magpatawad. Bakit po? Dahil inuuna nila yung kanilang sariling damdamin. Ayan po. Yung sarili nilang pangunawa. Yan, kasi sinasabi nila, siya naman ang nauna, siya naman ang may kasalanan, ba't ako magpapatawad? Di po ba? Halos. O yung karamihan, ganyan. Kaya po we are blessed sa oras na to at sa araw na to na bibigyan po tayo ng mga gabay ni Lord about paano makapag-release ng forgiveness at ano yung nagiging bunga ng pagpapatawad natin. Ayan po, uunahin ko po yung magiging bunga muna. Ano yung magiging bunga kapag ikaw ay marunong magpatawad sa kapwa mo? Una sa lahat, magiging bunga ay kapayapaan. Ayan, magkakaroon ka ng payapang buhay kapag ikaw ay isang taong mapagpatawad. Ganito po ang nasusulat sa Kawikaan chapter 17, verse 9. Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap ng samahan. Ayan po. Ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Uulitin ko po, do sa verse 9. Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap ng samahan. Ayan po. Di po ba? Magkakaroon ka ng peace sa buhay mo, kapayapaan. Kapag ikaw ay isang taong mapagpatawad. Ayan po. Ano pa po ba yung magiging bunga ng taong mapagpatawad? Pangalawa, healing. Ayan po. Matatanggap mo po ang kagalingan physically and spiritually and emotionally kapag ikaw ay isang taong mapagpatawad. Gagaling ka sa physical sickness, sa spiritual sickness at sa emotional sickness. Ayan po. Bakit po? Bakit po gagaling kapag ikaw ay mapagpatawad? Kasi isang bagay po yung unforgiveness na nagiging hadlang sa pagdadasal po natin, lalong-lalo na kapag dumaranas tayo ng sakit, kapag nagpe-pray po tayo na meron po tayong unforgiveness sa ating puso, hindi po yan didinggin ng Diyos ang iyong dalangin. Kaya it impossible na gumaling ka because
doon sa unforgiveness. Pero kung ikaw ay isang taong mapagpatawad, lilinis ang puso mo at doon po didinggin ng Diyos ang iyong dalangin. Kapag ikaw ay dumaranas ng sakit, dumalangin ka sa Kanya at ikaw ay isang taong mapagpatawad, didinggin ng Diyos ang iyong dalangin at ikay Kanyang pagagalingin. Kaya po sabi niya sa salita niya sa Matthew chapter 5 na kinakahabagan ng Diyos yung mga taong mahabagin. Ayan po. Kaya po magiging bunga ng isang taong mapagpatawad ay ang kagalingan din. Pangatlo, ito syempre, God forgiveness. Kapag ikaw ay isang taong mapagpatawad, syempre, automatically, papatawarin ka rin din ng Diyos. Kaya po, ito po ang nasusulat sa sa Matthew. Ayan po. Sa Matthew, ganito po ang nasusulat para po maintindihan natin kung gaano kahalaga ang pagpapatawad. Matthew chapter 6 verse 14 to 15. Ganito po ang nasulat, sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, ay patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ito po verse 15 sa mga yung mga unforgiveness people na hindi po makapag-release ng forgiveness sa iba. Ito naman po, ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman papatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Kaya po napakahalaga ng ang isang tao ay mapagpatawad. Ayan po, sapagkat kapag tayo ay taong mapagpatawad, automatically tayo rin ay papatawarin ng Diyos. Kaya po, wag po nating isang tabi yung pagpapatawad. Huwag po nating pairalin yung emosyon natin. Huwag po nating pairalin yung mga damdamin natin. Sabi nga po sa Bible, ang ating mga puso ay mandaraya. Yan po, ang puso ay likas na mandaraya yan. Ididisip ka niyan. Ilalayo ka niya sa katotohanan. Kaya po, kailangan po natin na tayo'y maging humingi sa Diyos ng isang pusong mapagpatawad. Dahil ano po magiging bunga ng isang taong mapagpatawad? Magkakaroon siya ng kapayapaan sa buhay, magkakaroon siya ng healing, at siyempre papatawarin siya ng Diyos. Ngayon po, sa mga taong hirap naman magpatawad, ito po, how can release forgiveness easily? Ayan po, yan yung mga question nila. Paano ako makakapag-release ng kapatawaran ng hindi ako nag-i-struggle? Ito po, una, understand them. Yan. Kailangan mo silang unawain. Bakit nagawa nila yon o bakit nasabi nila yon sa'yo? Dapat unawain mo. Huwag kang munang magagalit. Kasi pag nauna na yung galit, talagang hindi ka na makakapagpatawad. Kaya, tulad ko po, sa akin, sa buhay kong ito, nararanasan ko po yung ganyan. Kahit na gumawa po ako ng mga bagay na mabubuti, o sabihin natin para sa ikakaayos ng lahat, ngunit ito po yung tatandaan natin, hindi po natin mapiplease ang lahat ng mga tao. Ito po ang guarantee. Kapag po ang isang tao ay hindi po nabigay sa kanila ang favor na gusto nila, meron at meron po silang masasabi sa atin. Kaya kung ganun tayo, hindi tayo marunong umunawa, maaapektuhan tayo sa kanilang mga sinasabi, mahirapan po tayo mag-release ng forgiveness. Kaya po, ang unang-una, kailangan intindihin mo sila. Bakit nila nasasabi sa'yo yon? Tandaan po natin, ikaw lang at ang Diyos ang nakakalam kung sino ka at kung ano yung mga bagay na ginagawa mo sa buhay. Kaya, ako po, yes, minsan bilang tao, nasasaktan, pero patuloy ko pong inuunawa. Sapagkat hindi naman po sila ang nakakalam kung sino at kung ano yung mga bagay na nasa aking puso at isipan. Kaya po, upang makapag-release po tayo ng forgiveness, ng hindi po tayo nag-i-struggle, kailangan intindihin po natin sila. Bakit nila nasasabi sa'yo yun? Bakit sila nakakagawa ng mga bagay na hindi dapat sa'yo? Di po ba? Kaya po, number 1, unawain mo sila. Pangalawa, gawin mo ito sa diwa ng pagmamahal. Kapag
ginawa mo po sa diwa ng pagmamahal ang pagpapatawad, napaka-easy. Kaya po ang pag-ibig, kaakibat niyan, pagpapatawad. Kaya po, huwag mo pong ituring na iba yung mga taong nagkakasala sa'yo. Sabi nga ng ating Panginoong Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya po, dapat lagi pong ganun yung mindset natin. Sila po ay katulad rin nating tao, nagkakamali rin, hindi perfect, katulad natin. Kaya dapat, para makapag-release po tayo ng easily forgiveness sa iba, gawin po natin sa diwa ng pagmamahal. Yan, pag-ibig sa kanila. Kaya po, madali lang po tayo makapag-release ng forgiveness kapag ganun po. Kapag inilagay natin na kahit sa, ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa, di ba? Kailangan po, umiibabaw pa rin ang pag-ibig natin sa ating kapwa kaysa sa ating mga galit. Ito po ang panghuli para makarelease ka ng forgiveness na hindi ka nag-struggle. Look unto God. Ayan, tumingin ka sa Diyos, sapagkat kapag tumingin ka sa tao, talagang mahirapan kang mag-release ng forgiveness. Pero kung titingin ka sa Diyos at sa kanyang utos, guarantee, madaling makapag-forgive sa mga taong nagkakaroon ng pagkakamali at pagkakasala sa atin, sapagkat lagi nating tatandaan ang pagpapatawad. This is a command of our Lord God upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa buhay at upang tayo ay kanyang patawarin din sa ating mga pagkakamali at pagkakasala. Muli po, maraming salamat sa lahat po ng mga makakarinig ng mensaheng ito. Naway maging pagpapala ito, maging patnubay at gabay natin lahat ang salitang ito upang patuloy po tayo makapag-release ng forgiveness sa ating kapwa nang hindi nahihirapan. Maraming salamat po. Sa Diyos lang ang papuri at karangalan at sa ngalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. God bless all.